So 22 years ng buhay ko, nakikita nila ako palagi. And then ngayon, biglang mahihiwalay ako sa kanila agad. Part din talaga mako-homesick ka, naka-hold ka, hindi ka makauwi. So nandun na yung na-feel ko na burnout po ako. Nagiging routine na parang wala nang purpose. Yung ginagawa ko po sa life ko. Kahit na meron ka na ng ganun, parang feeling mo kulang ka pa din. Nakakaranas ka ng makakaranas po persecution. talaga ganun. Yung parang pinag-iinitan ka ng tao kahit wala ka pang ginagawa. Yung minsan nakaka-affect sa work. Karoon ng parang peace sa life ko. Na parang nagkaroon ka ng contentment. Nawala yung version ng dating dating Steven na nasa inuman. Kasama po natin ngayon si Steven. Welcome, Steven. Thank you. Thank you sa po. pag-unlock sa aming invitation na i-share ang iyong napakagandang story. I-share niya sa atin kung paano ba maging isang engineer dito sa Japan. Dito sa Japan po kasi iba po yung engineer na role talaga po eh. I mean, iba kasi dahil iba din yung culture po nila. We can say na sa Philippines, di ba, yung engineering role usually is talaga po, tinitignan talaga siya, tinitingala siya once you're an engineer. For example, before nagkaroon ako internship sa Toyota. So, yung role ko as engineering intern doon before. So, parang nasa office ka, talagang tumutulong ka sa management, and then minsan sinasama nila ako sa meetings. Meron mga technicians doon na doing yung production line work, and most of the time parang kayong mga engineer, may plans kayo. And then i-relay nyo yung plans na yun sa mga technicians. And dito sa Japan, it's very different thing kasi parang ganun sila culturally. So, dito sa Japan talagang you will start from the bottom of the ladder. So, hindi ka papasok agad as nasa office or nasa engineering role agad. So, talagang you will climb gradually para ma-earn mo yung position mo. So, dito as an engineer, parang ang gagawin mo is talagang mag-start ka as line work and then gradually magsusupervise hanggang sa makuha mo na yung managing and engineering role talaga. Meron ka bang experience na talagang hindi mo makakalimutan na masasabi mong nag-start ka from the bottom? There was time noon parang naglilinis ng manufacturing line noon. Kasi since walang masyadong trabaho noon and yung position ko is pang line work nga, pang technician po. Yung Japanese na supervisor, nilapitan ako na maglinis daw kami ng flooring kasi parang parang magrasa daw. So, parang iniisip ko may map or parang nagulat ako, binabutan niya kami ng basahan. Tapos parang lahat kami, kasama yung mga Japanese na colleagues ko, nagpupunas ng flooring using ng basahan lang, hindi ka na map. So, nakaluhod ka pa. So, parang na-realize ko na parang, sabi ko, parang sa Humbling Pilipinas, hindi mo experience. magagawa yan as an engineer. Parang alam mo na sa yun din, cultural wise din po, di ba? Dito sa Japan, parang konti lang yung company na merong cleaners, yung mga janitors po. And then I think I remember meron din ako experience pa inutusan ako magtapon ng basura ng supervisor namin. Pero yung basura is Pero hindi siya nang power trip niya. And then- Parang maging clear, hindi naman. hindi po power trip yun, kasama siya sa role. Kasi makikita mo naman din po, kahit yung supervisor ko, pag wala talagang gagawin, siya din talaga magtatapon. Parang kasama po siya sa part of the job siya. So, nandun yung kahit na engineer sila, nandun yung humility, yung servant. Oo. Parang servant leadership din. May mga position ba yun? Kasi 'di ba dito sa Japan, merong hack and shine, merong say shine. Hack and shine, parang wala kang masyadong pwedeng sabihin about sa company. Kasi ang siya para kang i-compare ko sa Pilipinas, parang nasa contractual position ka. So, parang hindi ka directly handled or managed by the company. Parang nandoon ka lang para gumawa ng service dun sa kumpanyang yun. So, for example, ang contract ng Kaisha na is kailangan niya ng tao na magmamanufacture ng ganito o mag-ooperate ng mga equipment nila. So, situated lang talaga na ganun lang na gagawin mo. Hindi ka pwedeng magsabi sa mga meetings, ganun. Parang ang papakinggan nila is yung station kasi sila yung part ng company. So, sila yung merong say talaga. Hakken Kaisha po ay dispatch company. For example, may contract sila na certain salary and dadaan yun kay Hakken Kaisha. Ngayon, kay Hakken Kaisha,
bawas na yung salary, meron na kayong contract. Iba yung contract nila ng salary mo, si Hakyan Kaisha tsaka si main employer versus dun sa contract na ibibigay nila sa'yo at tsaka sa'yo at ni Hakyan Kaisha. So, for example, ang willing bayaran ni employer is 300 to 300,000 per person. And then ngayon, si Hakyan Kaisha, maghahanap siya ng mga tao. So, ang i-offer niya is mga around 170 to 100 or I think ngayon nata tumaas na around 200,000 yan. So, Itong rate na to ay as engineer. opo, Kahit different field of engineering. kahit different field engineering. Pero yun nga po, something to be thankful about na ano naman kahit na ganun is alaga ka naman ng Kaisha. And sa akin, ang last time na na-remember ko nang nahakyan Kaisha ako is yung apartment ko, sila na naghanap. Pati yung mga moving, hindi mo gagastusan yun, sila bahala nung sa experience ko. And then pagka may problem sa kunwari hindi mo pumunta ng mga clinic, i-assist ka ng manager mo. And yun yung mga certain advantages. Yun nga, mga rent, gas, electric billing, talagang assisted ka nila. Kasi since dumating ako dito, as a foreigner, hindi ka aware sa mga bagay about sa Japan. Sila talaga mag-take care sa'yo. Then, ngayon naman, yung sa Shine. I mean, marami po kayong dyan, lalo na dito sa Japan. Talagang pagka narinig na say shine, parang pinag-aawayan pa mo minsan yan na talagang may maririnig ka po na ganung mga stories na from Hakyan sila, nagiging say shine sila. Talagang pinaglalabanan talaga ng talagang naggagambate yung mga ibang employee sa Hakyan Kaisha para ma-absorb sila as say shine. Kaso, ang biggest cons nun is you're on your own. Parang ikaw na maghahanap ng apartment mo, ikaw na mag-aayos ng mga bills mo, electric, gas. So, everything. So, talagang ikaw mag-aayos niyan lahat. And yung mga bank account mo, mga ganun po. So, talagang you're on your own. Tapos pagka health check-up, talagang ikaw na din yung gagawa nun para sa sarili mo. So, parang masasabi ko is like levels lang din talaga. So, as beginner level ka sa ibang bansa, it's a good thing din na nasa Hakyan Kaisha ka kasi talagang inalagaan ka din naman nila. So, yung salary mo as a Seishine ay talagang buo mo na makukuha. Wala nang cut. Opo. Kasi direct hire ka dun sa mismong company. At minsan pa nga, di ba, pwedeng ikaw yung makikipag-negotiate based on level of your experience. Opo, ganun po. Now, Seishine ka, mas may mabu-voice out mo yung mga opinions mo sa mga bagay sa company. Mas papakinggan ka. Papakinggan ka po talaga kasi since alam nila na isa kang part ka ng company. So, kailangan nilang maintindihan yung opinions mo din or kung ano yung matter mo. Kasi may trust sila sa'yo kasi empleyado ka nila. Sa case mo, naghanap ka ng ibang trabaho. Opo. Kasi sa ko kasi po, yung employer ko na kumuha sa akin from Philippines, kinuhanan nila ako ng magandang visa rin po. Which is nakakuha ko ng engineering visa dito sa Japan. And yung engineering visa, kahit umalis ka sa employer mo, you will retain the status ng visa as long as yung new work mo is aligned pa rin sa field mo. Alam ko po is may certain days and months na kailangan ma-report mo sa immigration na nakalipat ka ng work. Kasi kung hindi, pwede nilang hanapin ka nila ba na saan ka na nagtatrabaho or ganun po. Every time nalilipat ka ng work, pag ang visa mo ay engineering, kailangan i-report sa immigration. Opo, kasi po siya kailangan naka-tie up siya sa company, yung visa po na yun. Kasi most of the time, yung engineering visa is company-sponsored visa po yun. How about sa mga taxes? Sa akin kasi, sa experience ko po is, sila nag-aayos po lahat. Both sa Hakyan Kaisha and sa current direct hire na employer. Pero meron yung tinatawag nila yung residence tax, yung Juminze. Pagka kunwari from Hakyan Kaisha ka lumipat ka, yung remaining na hindi mo nabayaran na residence tax, kunwari lumipat ka na ng apartment, lumipat ka rin ng location, may darating sa'yo na parang
postal mail na need mong bayaran yung remaining residence tax mo. Balik tayo doon sa nung umpisang-umpisa ng journey mo. Nagkaroon agad ng magandang opportunity yung Japan, 'di ba? Sa'yo. So, ano yung naramdaman mo that time? Siyempre, ano din po, somehow medyo excited na parang nag-worry ka rin kung anong possible na mangyari sa'yo. To be honest po, mayroon na akong point of view about Japan. Feel ko it was destined to happen bago ako makapag-work dito. Kasi yung mom ko, palaging may mga trips kami to Japan, like almost every year, as a tourist po nun. So may idea na ako kung ano yung Japan, kung ano yung pati yung transportation. Yung parents mo, Alam ko naman po yung sila parang masaya sila. Same time, malungkot din na parang ayaw din nila akong umalis somehow ng Philippines. Pero since nakikita nila na parang ito yung magandang opportunity, wala po talagang pag-hold back na parang talagang full support lang sila kahit medyo masakit para sa part nila na syempre 22 yata po ako noon. So 22 years ng buhay ko, nakikita nila ako palagi. And then ngayon biglang mahihiwalay ako sa kanila agad. Parang totally na, first time na totally separate ako sa family ko. paano mo describe yung relationship nyo ba ng parents mo? Syempre talagang madalas kaming kumakain ng magkakasama. Kasi ang conversations namin ng dad ko is mostly parang yung mga hobbies and yung mami ko naman is yung mostly nakausap ko in sa mga emotional naman na discussions. Sila yung mga advisors mo din. So yung kapatid ko naman po is nag-aaral siya ng chemical engineering naman po ngayon. Oo, engineering din. Opo. So siya naman po is yun, parang talagang studying hard naman siya ngayon sa current na ginagawa niya. Especially gusto niya din makagraduate soon. And ang naman namin, ang bonding namin is talagang before is like yung parang mga napapanood namin yung mga movies, ganun. Kayong magkapatid ay parehas na engineer. Ano ba yun? Sarili nyong choice or galing sa parents nyo? And po yun, isa yun sa mga ayaw nila na parang sila yung nagdikta ng mangyayari sa buhay ko. Ang gusto nila is talagang pinili mo talaga yan. So talagang gagawa natin ang paraan kung paano magagawa yan. Wow, oo. So, Ganun pala sila mom and dad mo sa'yo, sa inyo magkapatid. So yun din po yung sa mga thankful ako na talagang provided naman, talagang well provided. So since nandito naman po ako sa Japan, talagang yung hinahanap ko is talaga i-pursue yung career ko. Akala ko before is like na kukuha lang ako experience, then uuwi ako ng Philippines para makuha ko yung experience na yan. Para magkaroon lang din ng magandang basic salary sa Philippines. Pero parang sinasabi talaga sa akin na magstay ka dito. Kasi, Yun nga po, since sakyan ka siya, hindi ka na pwede mag-proceed or mag-advance ng higher roles. Sa akin sa system ko, pero hindi ko po alam sa ibang company kung ganun. Pero sa akin, as a Hakyan Kaisha nun, parang wala na pong, parang stagnant na, parang dead end role na siya. Yung na-apply sa akin na trabaho. So, talagang naghahanap na ako ng something na where mas magagamit ko yung engineering job ko. So, nag-search din ako ng job sa Philippines tsaka dito. And then, yun nga po, parang may nakuha ko opportunity ulit dito pa rin sa Japan na yun nga, as seishai na po yung role, parang direct hire na. And yun talaga yung sinabi sa akin na na dito na yung role ko, parang dito na yung opportunity, better salary. Pero yun nga, since nga matagal na rin ako sa Japan bago ako naghanap na ibang work. So, na-ready ko na yung foundation, na-develop ko na yung parang kaya ko nang i-sustain yung sarili ko na to do things on my own na wala nang assist din nung Hakyan Kaisha ko, yung previous employer. And then, yun din. Masasabi ko po talaga na yun yung isa sa mga main reasons na nag-decide na ako since nakakuha akong opportunity po dito. So, yun yung na-realize ko na mukhang dito na ako sa Japan. And talagang siya yung different mindsetting nung times before tsaka ngayon. Kasi before talagang hindi ka masyado nag-invest sa mga gamit mo. Parang alam mo na binibili mo sa yung mga gamit ko, for example, sa kitchen. Lahat binibili ko sa Daiso kasi alam ko maybe one day tatapon ko rin siya kasi nga parang temporary ko lang siya gagamitin.
Then recently parang ngayon yung mga binibili kong gamit parang more on pang long term at least magagamit ko within few years. Nakalipat ako ng work, na-realize ko na sige parang mukhang dito na nga. So kumuha na rin ako ng license ko. And then just recently nakakuha na rin ako ng sarili kong sasakyan. Meron ka bang mga ganong experience? Na homesick ka ba before? Syempre din po, part din talaga mako-homesick ka. And lalo na especially nung times na 2019, unang taon ko sa Japan, and then umuwi ako ng Philippines. Then pagbalik ko, mag-start na yung pandemic. So hindi naka-hold ka, hindi ka makauwi. Kasi kailangan ng mga vaccine, ang daming may quarantine periods. So parang yun din yung worry mo since yung parents mo is aging na rin. So parang nakakatakot yung times na yun nung pandemic po. So, nung pandemic ka mas lalong na homesick? Siyempre hindi mo po nakakasama yung family mo. And then yung time na yun, siyempre talagang everyday parang meron kang kamag-anak or kakilala na nakita mo pumapanaw na. So parang nakakatakot talaga yung times nung pandemic po. Buong mundo talaga? Opo. Talagang nagimbal dahil sa pandemic. So, ikaw na mag-isa ka lang dito sa Japan, malayo ka sa family mo, nasa Philippines, ano yung, nagkaroon ba yun ng effect sa'yo? Parang thriving times, so yung mga kasama mo rin sa work. Parang nagtatribe kayo and yung easy way out is like to hang around, to like, yung nagiinuman, talagang almost everyday nagiinuman that time kasi parang walang work nung times na yun eh. And then kahit yung mami ko nung nag-worry na parang araw-araw nagiinuman. So parang yun din po, parang thriving times din mo talaga since nga parang na-homesick ka. So naghahanap po ako ng easy way out sa mga nararamdaman ko po that time. And then alam ko po dumating din po ako sa time na sa akin madalas ako naglalaro ng mga games noon na parang medyo addicting din talaga siya maglaro noon kasi nga wala kayong ibang ginagawa po eh. So naglalaro lang kami almost everyday ng games. And then, until na parang, alam niyo po, parang dati nung bata po tayo, yung mga magulang natin, sinasaway ka, parang iligyan ka ng limit kung Parang since during that time, parang mga unang taon ko rin na talagang fully independent na ako, nahawak ko yung oras ko na talaga. Talagang, ayun, todo laro po ako, talagang maghapon, magdamag, naglalaro ka talaga. Minsan nasa PlayStation, minsan nasa computer. During pandemic times. Nung times din po na yun, mga syempre naiengganyo ka sa mga bagay and meron talagang yung nagkakaanuhan po kami na, oy, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. Parang yun po, yung typical na parang gusto ng mga kalalakihan na yung mga material things na gusto ng mga binata. Parang almost Para lahat po. Para pogi. Yun, nagkaroon po ako ng mga ganong gamit eh. So may maganda kang sapatos, yung mga special edition pa. Plus, yun, madami kang kumpleto mo. May PlayStation ka pa, may computer ka pa na pang games ng time na yun. And then, may ibang bagay ka pang mga nakakabili ka pa ng kung ano-ano. So, ang daming sobrang nabibili mo na hindi mo kailangan. So, yun yung na-realize mo? Parang meron akong certain time na, yun nga, nandun na sa akin, meron akong lahat ng ganun. Parang maghahanap ka ng, parang may, kahit na meron ka na ng ganun, parang feeling mo kulang ka pa din. And then, na-realize ko po nung times na yun, since nga dito sa Japan, hindi po talaga ganun kalaganap yung salita ng Diyos. And knowing sa Pilipinas po talaga, madalas talaga, kilala din ako ng magulang ko na madalas ako pupunta ng simbahan. Nawala sa akin yung pagiging spiritual kong tao. Parang more on talagang napunta ako sa mga pang-worldly na gawain. Eventually, since nga yun, yung during pandemic times, ang dami kong oras kasi minsan parang less yung pasok. So, nandun na yung na-feel ko na burnout po ako. So, na-burnout ka, parang minsan tinatamad ka nang pumasok or parang nagiging routine na parang wala nang purpose. Yung ginagawa ko po sa life ko. And meron akong time na parang papasok po ako ng company. And then, kasi yung scenario po ko dun sa yung papasok ako sa company namin, para siyang paakyat na bundok. Tapos talagang kitang-kita mo yung sky. Tapos may mga puno dito sa gilid. Para kasi siyang parang tabing bundok po siya.
yung ano niya. And then, pag akyat mo dun sa hill na yun, nandun na yung company. Habang pumapadyak ako na nagbabike, paakyat dun hill po na yun. Gabi po yun. So, nakitang-kita mo yung buwan. Nakatingin ka sa buwan na gano'n. Parang bigla ko pong na-realize na parang feel ko, parang walang purpose nga yung ginagawa ko po. And then, na-realize ko na talagang dun nag-sink in sa akin lalo na, ay, wala na siguro, kasi nga, hindi ka na pala simba na tao. Parang nawala na yung parang Yung spiritual life. nawala yung spiritual life mo. Parang ang ginagawa mo is parang more on material things na para dito sa mundon to. Nawala na yung parang purpose mo for life. And Yun yung naramdaman mo nung Oo. time na yun. parang walang purpose yung life mo na parang yun po. Ganun lang, naging routine na lahat. Walang purpose lahat-lahat. Ano yung pinaka nangyari? Ano yung pinaka naging turning point mo na eto na talaga, this time, Actually, pabalikan na ano po kay yun eh. Lord. Ang alam ko po nun kasi, ng times po na yun, nung na-realize ko yun, then tas biglang after few months, nagkaroon po akong bagong job opportunity. Nakalipat na nga ako ng mas magandang company. Naging Seishine na ako. Nag-loop ulit yun, bumalik po ulit. But this time, ang naging outlet ko naman is yung work ko. Parang mas nag-strive ako na, naging workaholic ako na parang nawalan ako ng life sa outside the work. Parang naging buhay ko yung trabaho naman. Nakafocus na lang ako sa work, lahat na lang. Typical Japanese Opo. worker. Parang naging Japanese ka. Opo. Naging pure work. Tas ganun pa rin, nandiyan pa rin yung materialism, nandun pa rin yung nag-games pa rin ako. Pero that time, since nga career focus ako na tao, nabawasan na yung gaming time ko. Parang mas nag-focus ako sa work. And ganun pa rin. Pero Ang loop pa rin, parang may hinahanap ka pa din. kahit na very successful ka na sa career mo as Opo. an engineer, Opo. kulang pa rin. May hinahanap pa rin po ako na And then, yung promotions, parang tuloy-tuloy. Parang alam niyo po, na-promote ako, parang, ay, sobrang saya mo. And then, after one day, parang wala na ulit. So, parang tuloy-tuloy lang yung parang na-realize ko, parang wala pa rin purpose. Yung parang na-promote ka nga, parang wala pa rin eh. Parang may kulang pa din. And during those times, yun din, may mga meet din ako na person na seeking na rin ako ng partner in life. And na-involve ko rin yung sarili ko sa mga dating and nakipag-date din ako sa ibang tao. Yun na po yung Na-enjoy mo na yung mga material things. Oo. Parang love life naman. Opo, love life naman. Okay. So, naghahanap na po ako Ano naman yung love life? nagsisik ako ng mga dating and mga relationships. Wala dun yung gusto mo mag-commit. Di mo nakikita yung future mo sa mga namimit mo na yun. Nakikita ko parang, umpisa pa lang, ay, uulit na naman to. Magka-chat lang kami ngayon, tapos babalik na naman ulit. Hindi na naman kami magkakilala after 1 week. Then, until one time, nang umuwi ako ng December nun, ng 2023, pinag-pray ko na, sige na Lord, ikaw na bahala sa love life ko, parang kung sino man yun. And until such time, yun nga po, na may na-meet ako na someone online na parang lang ako sa Instagram Reels. Nag-decide na ako i-message siya, tapos parang started na parang random conversation until na nagkaroon ng deeper conversations na po. Parang through that deeper conversations din talaga, parang nakakita ako ng talagang, ay, baka ito na yung tao na gusto kong maging someone in life. Kaya naging in a relationship kami yun. Biggest turning point yun is talagang nagulat ako na parang sobrang komportable ko sa taong tong pag-usapan yung spiritual life. During our parang getting to know din, na nagde-date kami, na-develop na rin talaga na parang mas na-enhance yung connection ko kay Jesus Christ. That time, parang kahit hindi pa kami ng taon to, parang sige na magko-commit talaga ako dito kahit hindi pa kami. So, ang pinaka nakapagpa-turn on sa'yo at na-in love ka sa kanya ay dahil... Opo, dahil din po talaga doon. Parang yung overall personality na parang ang saya niya kasama. Tapos ganun pa yung mga usapan namin. Anong pinaka nakikita mo doon sa situation na yun? Mas na-enhance ulit yung life ko na kasama si Jesus Christ. Since siya parang yung personality niya is talagang by faith and spiritually inclined na tao.
Doon na-unlock yung nawawalang part ko na, ayaw nga ako din, alam ko spiritual din ako. Through that journey din na narang dating kami and parang na madalas kami nasa church. Nade-develop din talaga yung ano ko, connection ko kay God na may napla-plant din talaga na seed sa akin during those times na parang akala ko ano lang, parang kung ina perspective, akala mo relationship lang pero dalawang relationship pala yung nade-develop sa'yo. So relationship din sa Diyos tsaka yung sa taong parang nilulook after mo. From career growth, ngayon spiritual growth, sinong number one sa life mo? Siyempre ano po, talagang si Lord po ang number one sa life. Masasabi ko po talaga na yun yung ano sa akin ngayon, na nag-grow sa akin. Yung faith ko and yung application ko rin talaga sa mga natutunan ko is ano po talaga na talagang na-adapt ko na siya in a way na nagbago yung life ko na nawala yung version ng dating dating Steven na nasa inuman and nasa overwork naman. So parang pace by pace. And then ngayon, I can say yung life ko is talagang balance na. Nasa balance ako na parang okay, nag-work ako ng maayos. Then nawala yung mga vices. And yung pagiging yung sa material things din, parang I'm starting to let go na yung mga ganong bagay. Like yung mga collection ko na sapatos ngayon, parang ini-start ko na rin ibenta pa konti-konti. Kasi parang sabi ko, di ko naman nasusuot, sayang lang. So ngayon, parang plano ko, ibenta na lang talaga po. Ano yung pinaka naging biggest impact sa'yo? Bakit ganun yung changes na nangyari sa life mo? Karoon ng peace sa life ko. Nagkaroon ka ng contentment. Wala nang nawawala. Na-filled out na lahat. Nakapag-filled sa akin is yung hinahanap ko nga talaga na nawawala nun is yung spiritual life ko. Yung connection ko kay God. Grabe yung pag-ibig ni Lord Jesus, no? Kumbaga, napuno niya lahat. Tayo mga tao parang pilit natin pinupuno through material things, through vices. So, ngayon, I know na hindi titigil dun yung buhay. Paano mo masasabi na hinuhubog na yung character mo? In circumstances, pagka nakaayon ka sa life ng Diyos, talagang yung evilness din ng tao yung minsan mangingibabaw na parang plano kong mga plot and persecution. Nakakaranas ka ng makakaranas po persecution. talaga ganun. Yung parang pinag-iinitan ka ng tao kahit wala ka pang ginagawa. Yung minsan nakaka-affect sa work. Most of the time parang ako naman, show off ko na lang na ipinepray ko na lang siya kay Lord. Alam ko naman na si Lord na parang siya na yung bahala sa mga taong yan. Parang hindi mo na kailangan paghigantihan pa or siraan pa gano'n. Ang ano mo na lang is wag ka na lang magsalita and ipag-pray mo na lang kung ano yung gagawin sa'yo ni Lord. Ano yung naging result na hindi ka na nagsalita? Kumbaga, mas nag-follow ka sa sinasabi ng Diyos. Inalis niya ako sa ganong situation, inalis niya ako sa and then nilipat po ako sa ibang department. Doon na din sa department na yun, doon na po parang nagkaroon ako ng promotion na po. So, Congratulations. Oo. Dahil dun sa persecution at pinili mong laban ay yung, kumbaga yung laban ni Lord. Laban ni Lord yun Nanahimik ka na lang, di ka na umapila. Ang nangyari ngayon ay na-promote ka naman. Oo. Parang yung akala ng lahat is na-demote ka kasi may may period of waiting po Siyempre na-persecute ka, na napunta ka sa lowest of low mo, especially sa career. Na parang alam mo na yun yung during the workaholic days mo na parang binuno mo. And then ngayon parang nawala siya bigla. So, since na pumalo ka kay Lord, nakita mo nawala siya bigla, parang nasa lowest of low ka. Of course, parang may waiting stage. And maraming sa'yo, parang nabago sa perspective mo, yung ego nawala, yung naging servant leader and naging humble ka na tao. So doon po na-develop nung times na yun. And yung patience din talaga po. Yung patience doon sa in the middle of waiting ng resulta. Ilang taon ka ba or buwan naghintay? Parang ilang months din po yun. Masasabi ko after that month, parang biglang suddenly nag-snap na.
o lipat ka ng department. Anong mabibigay mong encouragement dun sa mga kagaya mo na engineer na nakakaranas din ng struggle sa work? Ang sasabi ko po talaga is yung obedience is better than sacrifice. Kung naka-align ka sa salita ng Diyos na mag-obey, na kung yung sacrifice mo na parang nag-overtime ka lahat, parang wala lang yan kung hindi ka rin talaga susunod sa salita ng Diyos. So, kailan mo na-encounter si God? Na-encounter ko si God yung during times na yun, nasa lowest point ako ng career ko nito recently. And talagang God showed din sa mga tao sa paligid ko. And yun din yung nag-forge sa akin na na to hold on, na mas sumunod po sa salita ng Diyos rather than yun mag-focus ka sa pag-plot ka ng revenge o pagplanuhan mo kung paano papabagsakin yung mga tao nagpabagsak sa'yo. Doon ako naging thankful din yung sa girlfriend ko po and sa family and circle po na meron siya, na yun yung naging foundation kung bakit nakapag-hold on ako during those times ng persecution. So doon mo po nakita na yung talagang support ni God sa'yo while on the period of waiting. Gumagamit si Lord ng mga tao to comfort you, to support you. Mas ma-nurture yung relationship mo sa Kanya at ma-overcome yung mga struggles mo. So looking back, paano mo masasabi na yung Romans 8:28 na naging real sa life mo? Siguro po during those previous times, inalaw niya po talaga lahat yun. Kasi alam niya po na in the end, mapupunta ako sa ganitong situation na to and everything work according to His plan. Meron kang personal message sa mom mo at sa dad mo? Ma'am and dad, hindi niyo na kailangang mag-worry sa akin sa kung ano man mga pinagdadaanan ko sa life. Alam ko naman na pinalaki niyo na ako, na may foundation kayo na ginawa at binigay sa akin. Kaya narating ko lahat ng kung ano man meron ako ngayon. Sabi mo nga, Ma, na dapat ko pang higitan ko naman yung binigay namin sa inyo. Sana nagagawa ko yun ngayon, na nahigitan ko yung mga pangarap na gusto mong mangyari sa akin and sa kapatid ko din po. Yan lang po. Lastly, sino na si Steven ngayon? Nasa level na po ako ng contentment. And gusto ko na lang is yung mga pangarap ko na ma-achieve na talagang naka-align sa gustong mangyari ng Diyos.